Bumuntong hininga muna ako bago ko isinukbit ang pulang backpack. Kinuha ni Papa ang maleta kung saan araw ng iba ko pang mga damit. Sumakay ako sa loob ng kotse at inipat ang aking mukha sa bintana. Mula rito, tanaw ko ang lumang bahay ni Lola kung saan ako lumaki hanggang sa maglabing 1 taong gulang ako. Lilisanin ko ito at maninirahan na sa ibang bahay kasama ang mga tunay kong magulang na ngayon lamang nagparamdam at nagpakita sa akin. Huwag ka nang malungkot, Carolina. Mamahalin ka namin ng papa mo katulad ng pagmamahal na ibinigay sa iyo ng lola mo. Sambit ng aking ina. Nakaupo siya sa unahan katabi si Papa na nagmamaneho ng sasakyan. Lumingon sa akin si Papa at ngumiti. Nagtingin na sila ni Mama at naghalikan sa harap ko. Mukhang mahal na mahal nila ang isa't isa. Dapat maging masaya ako, pero bakit hindi ko magawang ngumiti? Siguro dulot ito ng pangungulila ko sa napakabait kong lola. Inilayo ko ang aking tingin sa kanila. Umandar ang kotse habang nakatanaw lang ako mula sa malayo. Bukas ang bintana kaya ramdam ko ang pagdampi ng sariwang hangin sa aking mukha. Habang nakatanaw ako sa malayo, marami silang tinanong sa akin, katulad ng kung ano raw ang paborito kong pagkain, ngunit hindi ako tumugon sa kanila. Tila ba pinapadpad ng hangin ang isip ko sa isang malayong lugar. Sa isang lugar na tinahak ng aking lola na hindi ko magagawang puntahan. Hindi ko rin alam kung paano pa magiging masaya ang aking bakasyon. Wala na ang aking lola. Bumabagagabag pa sa aking isipan ang kanyang huling bilin. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang sasama sa mga taong magpapakilala bilang mga magulang mo. Umalis ka na rito at puntahan mo si Fausto at doon ka sa kanila manirahan. Ito ang huling katagang iniwan sa akin ni Lola bago siya nalagutan ng hininga. Kitang-kita ko kung paano niya dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Hawak ko ang kanyang mga kamay na unti-unting lumuwag ang pagkakakapit matapos kong marinig ang huli niyang paghinga. Iyon na ang pinakamasakit na nangyari sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang unang bakasyon na wala si Lola. Marami akong tanong, ngunit ang mga sagot ay sinama na ni Lola sa kanyang huling hantungan. Sa unang araw ng kanyang burol, agad kong hinanap si Manong Fausto. Siya kasi ang sikat na albularyo sa aming lugar. Ngunit ayon sa kanyang mga kamag-anak, nawawala raw ito. Bigla raw umalis ng walang dahilan. Hindi ko alam kung anong gagawin, kaya nanatili lang ako sa pagbabantay sa kabaong ng aking lola. Hindi ako umalis sa tabi niya dahil wala na rin namang silbi ang mga bili niya. Maging si Manong Fausto ay umalis na rin. Wala rin kasi akong ibang kamag-anak sa barangay na tinitirhan namin. Nang sumunod na araw, may dumating na 2 bisita, babae at lalaki. Nakasuot sila ng puting kasuotan mula ulo hanggang paa, maliban sa itim na salamin kinukubli ang kanilang mga mata. Magara ang kanilang mga damit at may dala silang magandang sasakyan. Nagbulong-bulungan ang mga taong nakakita sa kanila. Lahat ay namangha at nainggit sa maganda nilang postura. Agad nila akong niyakap nang makita ko. Miss na raw nila ako dahil inilayo ako sa kanila ng aking lola. Sila raw ang aking mama at papa. Sila na rin ang umayos ng burol at pagpapalibing kay lola. Matapos ihatid si lola sa huling hantungan, isinama na nila akong pauwi. Carolina, mukhang malalim ang iniisip mo. Puna ni mama sa akin nang mapansing hindi man lang ako tumutugon sa tanong nila. Naalala mo ang lola mo, tama ba ako? Tanong ni Papa na sinulya pa ng rearview mirror para makita ang reflection ko. Nagtama ang mga mata namin at biglang sumibol ang kaba sa dibdib ko. Mas mabuti pang nakasalamin silang dalawa para hindi ko makita ang mga nakapapaso nilang mga titig. Tumangutang-ulang ako bilang tugon sa tanong ni Papa. Hindi ko pa rin maintindihan ang aking sarili. Tama ba ang naging desisyon kong sumama sa aking mga magulang? Ilang taon ka na nga, Carolina? Tanong ulit ni Papa. Hanggang ngayon, hindi pa rin pala nila alam kung ilang taon na ako. Pumuntong hininga ako bago siya sinagot. 11 po, sagot ko. Napansin ko ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Papa. Tila may kakaibang kahulugan din ang pagtitingin niya ni Mama. May itatanong po sana ako. . Lumingon si Mama sa akin at ngumiti. Ano yun?
Napatungo ako dahil hindi ko talaga kayang tumingin ng diretsyo, maging sa mga mata ni Mama. Hindi ko rin mapigilan ang kakaibang pakiramdam sa tuwing babanggitin nila ang aking pangalan. Parang nagsisitaasan ang mga balahibo ko sa tuwing tinatawag nila ako. Bakit po ninyo ako kinuiwan kay na lola na wala ang ngiti sa mukha ni Mama? Pug! Nagulat ako sa biglang pagpreno ng sasakyan. Dahil hindi ko suot ang seatbelt, tumama ang ulo ko sa likod ng upuan ni Mama. Dahilan para mahilo ako. May tumawid. Bulalas ni Papa. Para akong bumalik sa realidad nang marinig ang sigaw ni Papa. Caroline, pagpasensyahan mo na ang ama mo. Anong masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Mama sa akin at sinapo niya ang aking mukha. Hinawakan pa niya ang noo ko na sa palagay ko ay magkakaroon ng bukol. Ano ba kasing nangyari? Tanong ni Mama kay Papa at mahigpit ang pagkakahawak sa manibela. May tumawid na aso. Sagot ni Papa. Tingnan niya ulit ako sa refleksyon ko sa salamin. Seryoso ang kanyang mukha at inalayo ko ang tingin sa kanya. Inayos ko ang aking pagkakaupo sa backseat. Tinulungan ako ni Mama na isuot ang seatbelt bago ling umandar ang sasakyan. Hindi maalis sa isip ko ang reaksyon ni Papa. Nakakatakot ang ngisi niya. Ano nga ulit yung tinatanong mo sa amin? Tanong ulit ni Papa. Hindi agad ako makasagot sa kanya. Medyo nahihilo pa ako. Wala po. Tugon ko na lang sa kanya. Nandito na tayo, Carolina. Nakatayo ako sa harap ng isang bahay na may 2 palapag. Moderno ang itsura nito. Kulay pito ang pintura. At ang yari ng magandang klase ng kahoy sa malaking pinto sa harap. Hindi ko alam kung nasa ang probinsya kami. Pero wala na akong nakitang bahay na malapit dito mula nang tinahak namin ang isang kalye papasok. Bahagi ka na ng bahay na ito, Carolina. Sabi sa akin ni Papa bago kami pumasok sa loob nito. Binitbit niya ang aking mga gamit. Maganda ang loob ng bahay. Namangha ako sa ganda at lawak nito. Nakapagtatakang silang 2 lang ang nakatira sa loob nito. Kompleto sa kagamitan. Mula sa malaking telebisyon, malambot na sopa at mamahaling kubyertos. Hindi maipagkakailang mayaman ng aking mga magulang. Sinamahan nila ako sa magsisilbing kwarto ko sa 2 palapag. Ilang hakbang lang ito mula sa hagdan. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa ganda ng aking magsisilbing kwarto. Kulay rose ang kulay ng dingding, ganon din ang aking kobre kama. Umupo agad ako sa malambot na kama. Hindi ko napigilang mapangiti. Humiga ako at ipinikit ang aking mga mata. Naramdaman ko naman na inaayos ni Papa ang gamit ko sa loob ng cabinet na katabi ng aking kama. Iminulat ko ang aking mata at napansing may bituing nakadikit sa kisame. Ito yung mga nagliliwanag kapag pinatay na ang ilaw sa gabi. Kinapa ko ang aking noo na tumama kanina sa upuan ng sasakyan. Mahapdi pa rin ito. Pero wala naman akong bukol. Umaasa ako na magiging panatag ang pamamalagi ko sa bahay ng aking mga magulang. Sana talaga. Caroline, lumabas ka na ng kwarto mo at kakain na tayo. Tawag sa akin ni Mama. Iminulat ko ang aking mga mata at nakitang nakatayo sa may pinto ng kwarto ko ang aking ina. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako matapos humiga kanina. Ang haba rin pala ng aking naitulog dahil madilim na sa labas ng bintana. Mukhang napagod ka sa biyahe. Sundan mo na ako sa ibaba. Utos ni Mama at umalis na siya. Narinig ko na lang ang tunog ng kanyang mga yabag na bumababa sa hagdan. Kinusot-kusot ko ang aking mata at napansing hindi pa pala ako nagpapalit ng damit. Nagbihis muna ako bago ako lumabas ng aking kwarto. Nang makababa sa hagdan, naagaw ng atensyon ko ang isang pintong katabi nito. Napaatras pa ako nang may marinig akong kuluskus mula sa loob. Isang kaluskos na parang tunog ng kuko na ikinikiskis sa pader. Humakbang ako palapit at inilapit ang aking tenga sa pinto. Sinubukan kong pihitin ang doorknob pero nakalak ito. Anong ginagawa mo? Napatingin ako sa direksyon ng boses at nakita ko si Mama. May narinig po kasi akong kaluskos mula sa loob nito. Tugon ko sa kanya habang nakatungo sa kwarto. Siguradong mga daga lang yan. Pumunta ka na sa kusina at kakain na tayo. Utos niya sa akin na agad kong sinunod. Magandang gabi, Carolina. Masarap ang putaheng iniluto ko ngayong gabi. Mahilig ka ba sa sisig? Bati sa akin ni Papa. Hindi kalakihan ang mesang yari sa kahoy. Parang 6 na tao lang pwedeng kumain dito.
Nakaupo sa dulo si Papa habang umupo kami ni Mas sa magkabila niyang gilid. Ngitian ko si Papa at tumatango-tango sa kanya. Hindi ako mapili sa pagkain. Nagtaka lang ako kung bakit tila tinintahan ng pusit ang kulay ng kanin na nasa harap ko. Ma, bakit ganito po ang kulay ng kanin? Tanong ko. Napangiti siya bago sumagot. Organic black rice ito. Walang fertilizer at higit sa lahat. Mas masustansya siya kumpara sa mga ordinaryong kanin na makikita sa labas ng bahay na ito. Kapag kinain mo ito, matagal pa ulit bago ka makaramdam ng gutom dahil mabigat sa tiyan. Paliwanag ng aking ina. Nagkibit balikat na lang ako sa sinabi niya. Kung masustansya nga ito, dapat ko talaga siyang sundin. Naalala ko si Lola. Mahilig kasi ito sa mga organic na pagkain. Marunong po pala kayong magluto. Puna ko kay Papa na dahilan para mapangiti siya. Magaling talaga siyang magluto. Komento ng aking ina. Sinulya pa niya ng tingin si Papa at kinindatan siya nito. Iha, kakaiba ang sisig na ito. Siguradong masasarapan ka. Sariwa ang utak na inilagay ko rito. Malinamnam at masustansya. Paliwanag ni Papa. Nilagyan ni Papa ng kanin at ulam ang aking plato. Napansin ko rin na yari sa ginto ang platong ginagamit namin, maging ang mga kubyertos. Sa barangay na pinanggalikan ko. Dinidisplay lang ito ng mayayaman sa bahay at hindi ginagamit. Papa, wala po ba tayong kasambahay? Tanong ko sa kanila habang kumakain kami. Wala kasi akong napansing ibang tao rito mula pa kanina. Hindi na natin kailangan ng kasambahay. Wala namang lilinising kalat sa bahay. Umaasa rin ako na marunong ka sa mga gawaing bahay. Sagot ni Papa. Siyempre naman po. Tinuruan po ako ni Lola ng mga gawaing bahay. Nalalakihan lang po ako sa bahay para sa ating tatlo. Turan ko sa kanya. Bug! Napatigil kami sa pagkain ng makarinig ng malakas na kalabog mula sa pintong malapit sa may hagdan. Nagmamadaling tumayo si Papa at nakita kong dinukot niya ang isang susi sa kanyang bulsa para buksan ang pinto. Lumapit naman sa akin si Mama. Huwag kang mag-alala. Ganon talaga sa basement. Maingay at magulo. Kasalukuyan kasi namin itong pinapaayos. Baka may gamit na namang nahulog. Marami rin kasing daga roon. Kaya sana huwag kang pumunta roon. Paliwanag sa akin ni Mama. Tumangutango lang ako sa kanya. Bumalik si Papa at nagpatuloy ulit kami sa pagkain. Hindi na kami nagkibuan hanggang sa matapos kami. Gusto ko sanang tulungan si Mama sa paghuhugas ng plato. Pero pinigilan niya ako. Dumiretso na lang ako sa sopa at binuksan ang TV. Bala ko sanang manood pero nang buksan ko ang telebisyon, wala naman akong nakitang magandang palabas. Iisa lang ang channel. Makikita sa palabas na may nagmimisang pari sa loob ng isang magarbong simbahan. Pero ang nakapagtataka, nakasuot ng kulay puti ang lahat ng nakikinig. Hindi ko rin maintindihan ang mga sinasabi ng pari na may abitong kulay puti. Pinatay ko nilang ang TV at umakyat sa kwarto ko. Nang makapasok sa kwarto, agad kong binuksan ang bintana. Maliwanag ang buwan at maliwalas ang langit. Masarap din ang pakiramdam ng sariwang hangin na sumalubong sa akin. Tanaw ko rin ang labas ng marami ring puno. Parang nasa isang malaking kagubatan ang kinatitirikan ng bahay namin. Sa ibaba, may napansin akong naglalakad na tansya ko ay isang magsasaka. May suot itong salakot ay may tilang sulo na nagsisilbing liwanag sa dinadaanan niya. Napadako ang tingin nito sa akin. Sinubukan kong ngunitian ang matandang lalaki. Kinawayan ko pa siya pero hindi siya ngumiti. Matalim lang ang titig niya sa akin. Sa halip na ngumiti, nagantan na siya ng krus at nagpatuloy na sa paglalakad. Nagtaka ako sa ikinilos niya. Hindi ba niya ako nakita? Humiga na lang ako sa kama at iniwan kong bukas ang bintana para makapasok ang hangin. Nakatitig lang ako sa kisame. Hindi ko rin pinapatay ang ilaw. Dahil sanay akong may liwanag kapag natutulog, nakaramdam ako ng antok at tuluyang nakatulog. Lola, tawag ko sa bulto ng isang matandang babae na nasa unahan ko. Nabigla na lang ako nang matagpuan ang aking sarili sa labas ng bahay. Nakatayo si Lola sa tabi ng isang napakalaking puno na maaaring 10 dipang layo sa akin. Nakatalikod siya habang nakadantay ang kaliwang palad sa katawan ng puno. Nakatungo siya at bumubulong. Lumapit ako sa kanya at agad ko siyang niyakap. Lola, miss na kita. Naluluha akong pagbati. Inalis niya ang pagkakakapit ko sa kanyang baywang at dahan-dahang humarap sa akin. May lungkot sa mga mata ng aking lola. Hinawakan niya ang aking pisngi.
Ramdam mo ang nakakapasong lamig ng kanyang palad. Miss na kita, Lola. Ulit ko sa kanya. Bakit hindi ka sumunod sa payo ko? Bakit sumama ka sa kanila? Tanong ng aking lola. Tila nagmumula ang boses niya sa isang kulob na lugar. Mabait sila, Lola. Mukhang mamahalin nila ako katulad ng ginawa mo. Walang sino man ang kayang pumantay sa pagmamahal na ibinigay ko sa iyo. Paliwanag ng aking lola sa kabayakap sa akin. Mahal na mahal kita, Apo. Pero hindi ko inakalang mauuwi rin pala sa wala ang isang dekadang paghihirap ko. Bakit hindi mo ako sinunod? Bakit mo hinayaang kunin kanila? Malungkot na sabi ng lola ko habang hinahaplos ang aking buhok. Lola, ano pong ibig ninyong sabihin? Gulong-gulo na ako sa sinasabi mo. Ano ba kasi ang kinatatakot mo na gagawin nila sa akin? Masama ba silang tao? Naramdaman kong hinigpitan niya ang kapit sa aking buhok hanggang sa maramdaman kong parang hinihila na niya ito. Tumingala ako at nakita ko ang nagbabaga niyang mga mata. Kailangan mong gumising, Apo. Huwag kang magpapalinlang. Alalamin mo ang katotohanan. Sigaw ng lola at nabigla ako nang may isinubo siya sa aking bibig. Sigaw ko hanggang sa naubo na ako sa isang dakot na buhangin isinubo niya sa akin. Napahiga ako sa sahig at pumibabaw sa akin si Lola. Hindi niya tinigil. Sigaw ko habang nagpupumiglas ang aking mga kamay. Bumangon ako sa kama at hinahabol ang aking paghinga. Panaginip. Panaginip lang ang lahat. Nauuhaw ako. Gusto kong uminom ng tubig sa kusina. Tumayo ako at lumabas ng pinto. Pero sinalubong ako ng kadiliman sa labas ng kwarto ko. Bumalik ako sa kwarto at tinignan ang drawer na katabi ng aking kama. Napangiti ako nang may makitang maliit na flashlight. Kinuha ko ito at lumabas ng kwarto. Bumaba ako ng hagdan habang gamit ito. Nang mapatapat sa pinto papuntang basement, nakarinig ako ng kaluskos. Nagmamadali akong tumakbo sa kusina at nabigla nang may makitang matandang kumakain sa mesa. Lola, tawag ko sa kanya. Kung kanina nasasabik akong makita siya, ngayon ay may kilabot na akong nararamdaman. Parang may kinakain si Lola sa mesa. Itinapat ko rito ang dala kong flashlight. Kumakain si Lola ng lupa. Ang nagmula sa lupa ay magbabalik ng kusa. Aniya habang patuloy ang pagkain nito. Tumingin siya sa akin at dahan-dahang umiti. May mga buhangin pang nalaglag sa kanyang bibig. Agad siyang tumayo at sumugod palapit sa akin. Tumakbo ako pabalik sa hagdan, ngunit nagbukas ang pinto ng basement at hindi ko pa nito sa loob. Bumagsak ako sa malambot na lupa. Madilim ang paligid at wala akong maaninag. Ngunit dinig ko ang binitiwang salita ni Lola. Buksan mo ang pinto ng basement. Iyon na lang ang magagawa mong tama. Tulungan mo siya. Bumangon ako sa kama. Kinurot ko ang aking sarili. Nakaramdam ako ng sakit. Gising na ako. Hindi na itong isang panaginip, pero nauuhaw pa rin ako. Bumaba ako sa kama at lumabas ng kwarto. Maliwanag sa labas dahil nagsisilbing tanglaw ang maliliit na ilaw na nakadikit sa dingding. Nakahinga ko ng maluwag. Bumaba ako ng hagdan at hindi ko mapigilang mapahinto sa tapat ng pinto ng basement. Ano ba kasi ang nasa loob nito? Bakit ito pinabubuksan sa akin ni Lola? Ikinibit ko ang aking balikat at dumiretso sa kusina. Uminom ako ng isang basong tubig at binitbit na rin paakyat ang isang pitsil ng tubig. Pumasok ako sa kwarto at humiga sa malambot kong kama. Umusal muna ako ng maikling panalangin bago ipinikit ang aking mga mata. Mataas na ang sikat ng araw nang magising ako. Lumabas ako ng kwarto at hinanap ang aking mga magulang. Mama, tawag ko nang makarating ako sa ibaba. Walang sumasagot. Pumunta ako sa kusina, pero wala si Raloan. Naisipan ko na lang lumabas ng bahay. Naglakad ako sa hardin na kulay luntian. Maraming tanim na bulaklak sa paligid gaya ng rosas at rosal. Pumitas ako ng isa kong bulaklak at inamoy-amoy ito. Hindi ko maiwasang mapangiti. Tumingala ako sa langit at nakita ang maliwalas na panahon. Sana laging ganito na lang araw-araw. Pinagmasdan ko ang angros na kulay puti sa aking kamay. Sana may abot ko ito kay Lola. Hindi ko pa rin maiwasang mag-alala sa mga sinabi niya sa akin sa panaginip. Hintayin ninyo ako. Napunta ang atensyon ko sa labas ng aming puting gate. Parang may sumigaw na bata. Pinuntahan ko ito at mula sa kinatatayuan ko,
May nakita akong batang lalaki na nakaupo sa kalsada. Tansya ko ay nasa 7 taong gulang ito. Kulay itim na sando ang suot nito at tila pagod na pagod habang pinupunasan ng pawis sa noo. Grabe ang mga to, nangiiwan, himutok ng bata. Napangiti ako. Siguradong iniwan ito ng kanyang mga kalaro. Lumabas ako ng aming gate at tinawag siya. Psst, bata, mukhang iniwan ka ng mga kalaro mo. Tawag ko sa kanya. Lumingon siya sa akin. Oo, madadaya ang ngayon. Sumbong niya sa akin. Nilapitan ko siya at tinilapit ang aking kamay sa kanya. Hinawakan niya ito at tinulungan ko siyang makatayo. Ngiti-ngitian niya ako at lumabas ang mga biloy sa magkabila niyang pisngi. Sa'yo na lang ito. Sabi ko sabay abot ng rosas sa kanya. Tinanggap niya ito. Saan ka galing, ate? Parang hindi ka taga rito. Taga-bayan ka ba? Tanong niya sa akin habang inaamoy-amoy ang ibinigay kong bulaklak. Kalilipat ko lang dito sa bahay ng mga magulang ko. Kahapon lang. Tugon ko sa kanya. Lumingali nga ang bata. Ha? Paano yun nangyari? Nasaan ba ang bahay ninyo? Talong ulit niya sa akin na napakamot siya ng kanyang ulo. Nagtaka ako sa kanya. Imposible namang hindi niya makita ang malaking bahay na nasa aking likuran. Nakaritira ako rito. Galing ako rin sa malaking bahay. Tugon ko sa kanya ay tinuro ang aming bahay. Nabigla ako nang namutla ang bata at nanginig ang mga tuhod nito. Ah! Sigaw nito at kumaripas ng takbo. Nabitawan pa itong hawak na bulaklak. Ano kayang problema ng batang yun? Babalik na sana ako sa loob nang mapansin ng rosas na hawak kanina ng bata. Lanta na ito. Hindi ko alam pero kinilabutan ako sa aking nakita. Paano nangyari yun? Nagmamadali akong pumasok sa gate. Ikinandado ko ito at dumiretso sa loob ng aming bahay. Parang may kakaibang nangyayari sa paligid. Simula pa kahapon. Hindi ko alam kung ano yun, pero sa tingin ko ay may mali. Nasa gitna ako ng pagmumuni-muni nang may marinig akong sigaw sa may basement. Tulong! Tulong! Sigaw ng sino mang nasa basement. Nabigla ako sa aking narinig. Tatakbo sana ako palayo, pero bigla akong napahinto. Parang pamilyar ang boses ng tumatawag sa akin. Boses matanda ito. Dahan-dahan akong lumapit sa may pinto at nakitang parang umuuga ito. Hinahampas ito ng sino mang nasa likuran at tila gustong kumawala. Sino yan? Tawag ko sa kanya. Tumigil ang pagtawag at pag-uga ng pinto na ganyang boss nang humihingi ng tulong. Caroline, tawag nito sa akin. Napahawak ako sa aking labi. Paano ito nito nakilala? Caroline, anong ginagawa mo riyan? Napalingon ako sa may hagdan at nakitang nakatayo raw ng aking ina. Nagliliwanag ang kasuotan nito. Nasisilaw ako sa kinang nito. Tatakbo sana ako palapit sa kanya, pero may humpampas sa likod ko at nawalan ako ng malay. Carolina, gumising ka. Tawag sa akin ni Mama. Bumalikwas ako ng bangon at napansing nakahiga ako sa sopa. Napatingin ako sa bintana at napansing madilim na sa labas. Sobrang haba naman ang aking naitulog. Nakaupo sa tabi ko si Mama at hawak ang aking mga palad. Wala naman akong nakitang kakaiba sa suot niya. Bestida lang itong kulay puti. Pero bakit nakita kong kumikinang ito kanina? Kayong hindi naman pumapasok ang sinag ng araw sa may hagdan. Iniwasan ko na lang mag-isip at isinumbong sa kanya kung ang narinig ko kanina. Mama, may taong humihingi ng tulong sa basement. Kilala niya ako. Pamilyar ang boses niya. Pero hindi ko po maalala kung sino siya. Pero natatakot po ako. Ano pong meron sa basement? Sumuko sa kanya. Niyakap niya ako. Nananaginip ka lang. Pag-aalo niya sa akin. Pero sigurado akong hindi yun isang masamang panaginip. Lumapit sa aming dalawang aking ama. Umupo rin siya sa tabi ko. Kung ano man ang narinig at nakita mo, likha lang yun ang imahinasyon. Paliwanag sa akin ni Papa. Hindi, narinig ko po talaga. May multo po siguro ang bahay na ito. Gate ko sa kanila at itinuro ko pa sa kanya ang direksyon ng basement. Umiling-iling si Papa. Bumuntong hinisiyan bago sumagot. Wala kang narinig. Walang multo sa bahay na ito dahil iba bang nilalang ang naririto. Tugon ni Papa at saka ngumiti na naging dahilan para kilabutan ako. Agad akong nalamig at kinabahan sa mga sinabi niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ano pong nilalang ang narito? Tanong ko sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Humalakhak silang dalawa ni Mama. Hinaplos pa ni Mama ang aking buhok. Ano bang klaseng nilalang tayo?
Tanong sa akin ni Papa at nagtinginan sila ni Mama. Hindi agad ako nakaimik. Bakit sa pagkakataong ito? Natatakot ako sa aking isasagot. Tao naman po tayo, di ba? Hindi ako sigurado maging sasagot ko. Hinalikan ako ni Papa sa noo at pinisil ang pisngi. Tumayo ka na at kakain na tayo. Tumayo siya habang si Mama ay hinalikan muna ako sa noo bago sumunod kay Papa. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Sumunod ako sa hapagkainan at napansing dinuguan na ang ulam pero kulay itim pa rin ang kanin. Wala akong gana pero sinubukan ko pa rin kumain. Dumiretso na ako sa kwarto matapos kumain. Kahapit mahaba ang tulog ko. Para bang hinihila pa rin ako ng aking kama. Caroline, bumangon ako sa kama dahil narinig ko ng boses ni Lola. Sumilip ako sa bintana at mula roon, nakita ko si Lola na nakatayo sa labas ng aming bahay. Caroline, halika rito. Tawag niya sa akin at kinawayan pa ako. Maliwalas ang kanyang ngiti. Masyadong mahamog sa labas ng bahay. Lumabas ako ng kwarto at bumaba sa hagdan. Hindi ko inalintana kahit alam kong multo na ni Lola na naghihintay sa akin sa labas. Lumabas ako ng pinto at dumiretso sa gate. Tinanggal ko ang kandado nito at lumabas. Tumakbo ako ng mabilis para mayakap si Lola. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang mga yakap. Tumingala ako sa kanya at hindi nakaligtas sa akin ang lungkot ng kanyang mga mata kahit nakangiti siya. Patawad ako kung hindi kita naprotektahan, ani ni Lola. Lumingon ka, bulong ni Lola at sinunod ko ang utos niya. Nakita ko kung paano balutin ng hamog ang buong bahay hanggang sa hindi ko na ito maaninag. Umihip ang malakas na hangin at tanaboy nito ang hamog. Nanlaki ang mata ko sa aking nakita. Nawala ang malaking bahay namin. Napalitan ito ng isang napakalaking puno ng balete. Lola, anong ibig sabihin nito? Naluluha akong tanong sa kanya. Hinawakan niya ang pisngi ko bago akong nagpaliwanag. Apo, makinig ka. Hindi natawa ang mga nagpakilala bilang mga magulang mo. Nilinlang kanila para may uuwi ka sa kanilang mundo. Paliwanag sa akin ni Lola na aking ikinalit. Hindi ko po kayo maintindihan. Minahal ng aking anak na si Melissa ang isa sa mga kampo nila at ikaw ang naging bunga. Una nilang kinuha ang aking anak. Ngunit itinakas na kita bago pa kanila kunin. Ayokong matulad ka sa kanila na walang emosyon. Hindi sila marunong magalit, ngunit hindi rin sila marunong magmahal. Kamukha mo ng anak ko ang babaeng nagpakilala sa'yo. Batid ko pa rin na hindi na siya yun. Hindi na siya ang anak ko. Hindi ako makapapayag na matulad ka rin sa kanila. Kaya dinala kita sa malayong lugar. Patawad, apo, kung nagtagumpay pa rin sila sa huli. Ani Lola at niyakap ako. Pwede mo pa naman akong itakas, Lola. Tara na. Sigaw ko sa kanya. Kung kaya ko lang sana. Tugon ni Lola at tumingin sa aking mga paa. Tinignan ko rin ito at ngayon ko lang napansin na may nakasuot na kadena sa kabila kong binti. Lola, anong ibig sabihin ito? Tanong ko habang patuloy na dumadaloy ang luha sa aking mga mata. Pero sa halip na sagutin ako, niyakap ako at ibinulong ang huling bilin. Ngunit may magagawa ka pang tanga. May buhay ka pang maililigtas. Buksan mo ang basement at pakawalan mo siya. Dalian mo. Bulong ni Lola. Hihigpitan ko pa sana ang yakap ko sa kanya. Pero may humila na sa kadenang nakasuot sa aking binti. Hinila ako papasok sa malaking katawan ng puno ng balete. Lola, sigaw ko nang magising ako. Nagmamadali akong bumangon sa kama at sumilip sa bintana. Wala na roon ang aking lola. Mukhang sa panaginip lang siya nagpapakita. Hindi pa rin ako paniwala sa kanyang mga sinasabi. Totoo ba yun o katang isip lang? Pero para matapos ng lahat, ay iniisip ko na isipan kong sundin na lang ang utos niya. Nagmamadali akong bumaba ng hakdan at binuksan ang pinto ng basement. Sa pagkakataong yun, wala na itong kandado. Itinulak ko ang pinto at lumangit pa ang tunog nito. May mga kandilang nakadikit sa magkabilang pader, kaya malaya akong nakakita ang hagdan pa ibaba. Dahan-dahan kong tinahak ang makipot na daang yun. Sa ibaba, nakita ko raw ng isang pamilyar na figura. Nakatali at may busal sa bibig. Manong Fausto, tawag ko rito. Iwinulat niya ang kanyang mga mata. Anong ginagawa rito ng albularyo? Tinanggal ko ang busal sa kanyang bibig. Carolina, anong ginagawa mo rito? Bakit ka sumama sa kanila? Tanong sa akin ng matanda. Hindi ko siya sinagot. Sa halip tinanggal ko ang tali sa kanyang katawan. Mukhang sumasamba sila ngayon,
Kaya nagawa mong puntahan ang basement na ito. Magmalay tayo bago matapos ang kanilang ritual. Utos nito. Kahit marami siyang sugat sa katawan, nagawa pa itong makapaglakad. Paminsan-mugsan, bumabagsak ito sa sahig, kaya inaalalayan ko pa rin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Hindi tao ang nakatira sa ilusyong bahay na ito. Hindi totoo ang mga nakikita mo. Mapanlin lang sila, kaya madali nilang nasisilo ang sinumang naisin nila. Pero bakit po kayo narito? Bago mamatay ang lola mo, may usapan na kaming aampunin kita. Ngunit isang gabi, may bumisitang mag-asawa na humihingi ng tulong dahil kinulang daw ang anak nila. Inasikaso ko sila, ngunit nilinlang nila ako. Hinampas nila ang aking ulo at pagmulat ko, ay narito na ako. Naramdaman kong sila ang tinutukoy ng lola mo. Pinapakain din nila ako ng kaning itim at ang iba pang mga kakanin nitong mga nakaraang araw. Pero tinanggihan ko lahat yun. Ayokong maging katulad nila. Paliwanag nito, napatigil ako nang banggitin niya ang kaning itim. 2 gabi na ako nakakakain nito. Nakakayat kami palabas ng basement at inalalayan ko si hanggang sa makaharap kami sa pinto. Ngunit pagbukas ko, naroon ang aking mga magulang. Magandang gabi, Carolina. Bati ni mama sa akin at sinulyapan si Manong Fausto. Mukhang sinabi mo na sa kanya ang lahat, Fausto. Singit ng aking ama. Lumayo kayo sa amin. Sigaw ni Manong Fausto at itinulak ang 2 nasa harap namin. Bumagsak sa sahig ang mga magulang ko. Hinila ko ng albularyo at takbo kaming lumabas ng gate. Ngunit hindi ako makalabas dahil sa mga kadenang biglang sumulpot sa aking kaliwang binti. Hindi po ako makalabas. Sigaw ko sa matanda. Kinahabahan siya at nakita ko ang takot sa mga mata niya. Umusal siya ng panalangin habang pilit na tinatanggal ang kadena. Bakit gusto mong kunin sa amin si Carolina, Fausto? Tanong ng aking ama. Nagulat na lang ako nang makitang nakatayo na pala silang 2 sa likuran namin. Bahagi na ng mundong ito si Carolina. Bumalik ka, Fausto, para maging kaisa ka namin. Sabay-sabay nating puntahan ang piging at pagsaluhan namin ang aming syudad. Singit ni mama. Hindi ako magiging katulad ninyo. Pakawala na ninyo ang batang ito. Maawa kayo sa kanya. Sigaw ng albularyo. Maawa. Dapat ikaw ang maawa sa sarili mo. Nagtsatsaga kang mamuhay sa mundong puno ng puot at galit. Kung saan kaliwat kanan ay may peligrong maaaring maganap. Sa mundo namin walang sakuna. Walang naaabusong bata. Walang inggit na lumalason sa isip. At higit sa lahat, walang takot at galit. Paliwanag ni mama. Pero wala ring pagmamahal sa mundo ninyo. Wala kayong emosyon. Giit ni Manong Fausto. Anong halaga ng pagmamahal kung may sumpa namang kamatayan? Singhal ni Papa. Hinawakan ako ni Papa sa balikat at hinarap ako sa kanya. Anong nanaisin mo, Carolina? Ang manirahan kasama ang mortal na yan, ang mapakapiling kaming tunay mong mga magulang. Aalagaan ka namin. Hindi mo mararanasan ang kasakiman at kalupitan na matatagpuan sa mundong nasa labat. Higit sa lahat, hindi ka magiging katulad nila na bumabalik sa lupa kapag namatay. Hindi ko napigilang mapaluhat. Naalala ko si Lola sa panaginip. Kaya niya siguro ako pinapakain ng lupa dahil gusto niya akong manatiling tao. Tumingin ako kay Manong Fausto at nakikita ko sa mga mata niya na gusto niyang sumama ako sa kanya. Pero wala na si Lola. Wala nang mag-aalaga sa akin. Alam kong wala namang mga magulang na gustong mapasama ang kanyang anak. Umatras ako kay Papa at lumapit kay Manong Fausto. Ngumiti ang matanda. Manong, hinawakan ko ang pisngi niya. Pinipili ko na pong manatili rito kasama ang aking mga magulang. Hindi pwede. Magagalit ang lola mo. Pilit pa rin niya akong hinihila. Ngunit hindi ako makakilos dahil sa kadenang humihigpit sa binti ko. Nagdesisyon na ang bata. Wala ka na rin namang magagawa dahil kumain na rin siya ng aming pagkain. Piliin man niyang umalis, hindi na rin naman niya magagawa. Pero malinaw mo namang narinig ang sinambit niya. Pinipili niya kami. Paliwanag ni mama. Paalam Manong Fausto. Sambit ko sa albularyo na humahagulhol habang nakaluhod. Patawad, Lola. Bulong ko sa hangin. Hinawakan ng aking mga magulang ang magkabila kong palad at nagliwanag ang aking kasuotan. Naging kulay puti ito at sa sobrang kinang, halos masilaw si Manong Fausto. Naglakad kami papasok sa loob ng bahay na ngayon ay naging malaking puno ng balete